State of the Nation. Kahit nakailang warning na ang mga otoridad kontra iligal na paputok, isang bahay sa Batangas ang nadiskubring nag-iimbak ng illegal firecrackers. Habang sa Bocaue, Bulacan, may mga bawal na paputok na binigyan ng bagong pangalan para maibenta. May report si John Consulta. Ang tila ordinaryong bahay na yan sa isang residential area sa Santo Tomas, Batangas, iligal palang imbakan ng samut-saring paputok. Ipinagbabawal pa ang karamihan sa mga ito. Nabisto yan matapos isumbong ng isang concerned citizen. Madadamay yung mga kapitbahay nila pag hindi sila marunong gumawa nitong paputok, sasabog ito, then magkakaroon ng sunog, no? So damay-damay na dun sa mga kapitbahay nila. Nasa kalahating milyong piso ang halaga ng nasamsam na paputok. Wala rin daw permit para magbenta ng paputok ang suspect na hinihingan pa ng pahayag. Noong nakaraang linggo, hinuli naman sa Caloocan City ang dalawang online seller ng paputok. Bukod sa nakuhanan sila ng mga iligal na paputok, bawal ding magbenta online ng anumang klase ng paputok. Hindi sila binigyan ng PNP ng lisensya para magbenta because of safety issues. Babala ng PNP ang sino bang matadawit sa online bentahan ng paputok, mapa-seller, buyer o kahit kinontrata lang na mag-deliver ng paputok, posibleng makulong ng hanggang 1 taon. Pagmumultahin pa ng 20,000 hanggang 30,000 pesos. Maging mapanuri raw dahil ilang bawal at malalakas na paputok ang nabistong pinalitan ng pangalan at itsura para maibenta. Itong mga nandito ngayon na mga paputok, sa ngayon iba na ang pangalan ng mga yan para makalusot ito. Anything above 1 spoonful ng pulbura ay mahigpit na natin yung pinagbabawal. Payo ng DTI sa mga mamimili ng paputok at pailaw, bumili sa mga tindahang may PNP permit at business permit. Hanapin at tiyaking lehitimo ang PS Mark sticker sa mga produkto. Indikasyong dumaan ito sa pagsusuri. Tiyaking nasa listahan ng legal at otorisadong paputok ng DTI ang bibilhin. Bawal ang lahat ng imported na paputok. Sa huling tala ng DOH, 75 na ang fireworks-related injuries sa buong bansa. 6 na ang kinailangang putulan ng daliri. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Limang lalaking bibili lang sana ng ulam ang nasabuga ng butane canister sa isang karinderya sa Davao City. Lapnos ang braso, kamay, pati ang mukha ng mga biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Base sa investigasyon, naubusan ng LPG ang may-ari ng karinderya kaya gumamit ng butane canister. Pero naipatong niya ito sa ibabaw ng burner ng kalan kaya nang mainitan, sumabog ito. Napag-alaman ding di aprobado ang uri ng canister na ginamit ng kainan na ngayoy sarado muna. Para iwas disgrasya sa paggamit ng butane canister, lalo ngayong maraming mahilig sa samgyup, may paalala ang Bureau of Fire Protection. Iwasang mainita ng butane canister, kung wala na itong laman, huwag itong butasin. Posible rin daw na may tagas ang canister kapag napansing hindi na asul ang apoy. Tubig din daw ang pinakamainam na extinguishing agent para sa butane at LPG. Huwag ding alugin ang butane canister para malaman kung may laman. Kaso ng chikungunya ngayong taon tumaas ng halos 400%. Sa datos ng DOH, 2,889 ang mga nagkasakit mula January 1 hanggang December 2, 2023. Malayo sa 600 cases na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Karamihan nasa Cordillera Administrative Region. Walang naitalang nasawi. Virus ang dahilan ng sakit na chikungunya na naipapasa ng lamok na carrier din ng dengue at Zika. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagod at mga pantal. Ilang customer ng Maynilad sa Metro Manila mawawalan ng tubig simula ngayong gabi. Apektado ang 14 na barangay sa Quezon City at isang barangay sa Valenzuela. Tatagal ang water interruption hanggang alas 8 ng umaga bukas. Ito'y para raw sa network maintenance activity ng Maynilad. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kasunod ng viral na video ng mga karning baboy sa isang talipapa na nilalantakan ng mga daga. Nag-ikot ang Manila Veterinary Inspection Board sa iba't ibang palengke sa Maynila. Kabilang dyan ang Paco Talipapa, Blumentritt Talipapa at Altura Market sa Sampaloc. Wala naman silang nakitang paglabag pero pinatatanggal at kinumpiska ang ilang colored lights na pandaya raw sa mga mamimili. Sa Paco Talipapa kung saan nakuhanan ng viral video, malinis na at wala nang daga ang tindahan ng balikan ito ng GMA Integrated News kanina. Pero sarado pa rin ito at wala ang may-ari. Titiyakin ng LTFRB at Department of Transportation na may sapat na masasakyan ng publiko paglagpas ng December 31 deadline ng consolidation ng mga jeep. Sa gitna yan ng babala ng piston na may malakihang transport crisis sa Enero kung di papayagang mag-renew ng prangkisa ang mga jeepney operator. Sabi ng DOTR, papayagan nilang mag-apply ng special permit ang mga consolidated units para mamasada sa mga rutang walang consolidation. Ang Office of Transportation Cooperatives hihintayin ang mga hahabol na mag-consolidate kahit holiday papatak ang December 31. Ayon sa LTFRB, karamihan sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila ay ino-operate na ng mga nag-consolidate na PUV. Reward para sa naging fruitful year ni Heart Evangelista. Quick trip to Japan with the family. Panahon rin daw ito para makapag-unwind ang aktres dahil naging busy siya this 2023. Oh, the weather outside is fine. Winter weather naman ang na-experience ni Bea Alonzo at kanyang fiancé na si Dominic Roque na nasa Japan din. Enjoy sila lalo't matagal ng plano ito ng dalawa. Sa Thailand naman nagbakasyon si Ruru Madrid at Bianca Umali. Isinama nila ang kani-kanilang glam team as their way of saying thank you sa pagtulong sa projects, milestones at achievements nila ngayong taon. Grateful and in love in New York naman si LJ Reyes dahil first time niyang nag-celebrate ng Pasko kasama ang bagong partner. Sa IG post, ibinahagi rin ni LJ ang kanilang blended family. Super special din daw ang Pasko dahil birthday rin ito ng aktres. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa Port of Feodosia sa Crimea. Kasunod yan ang pag-atake ng Ukraine gamit ng air-launched missiles. Isa ang nasawi. Napinsala rin ng isang warship ng Russia. Sa ulat ng Reuters, dahil sa pag-atake, posible raw mahadlangan ang tangkang pagsakop ng Russia sa mas marami pang teritoryo ng Ukraine malapit sa Black Sea. Naiwasan ngang sumalpok sa kasalubong na SUV pero bumangga naman ang puting SUV sa gate ng isang bahay sa Santa, Ilocos Sur. Bago sumalpok, kitang kumaliwa sa maling linya ang puting SUV. Ayon sa mga pulis, idinahilan ng driver na may iniwasan siyang tumawid na aso. Pero malinaw raw sa CCTV na walang tumawid na aso. Sugatan ng 4 na turistang Indian National na sakay ng naaksidenteng SUV at nagpapagaling pa sa ospital. 5 araw na lang, 2024 na, mabenta na ang mga malalagkit na kakanin. Bukod sa simbolo ng pagsasama-sama, bakit nga ba ito inihahain tuwing bagong taon? Alamin sa report ni Von Aquino. Maswerte pang nakabili ng isang kahon ng bibingka si Cristina Nuevares na galing pang Cavite. Mag-alas 6 pa lang kasi ng gabi, nagkakaubusan na ng bibingka sa ilang tindahan ng kakanin sa Marikina City. Malagkit, sabi nila kasi daw kailangan dikit-dikit yung family pag kailangan lagi may nakahaing malagkit. Kada may okasyon, kagaya nito, Christmas, Mag-New Year, ganyan. Mas mas marami pong bumibili. Mga reservation na po kasi kami natatanggap. Sina Dennis at Nestor gagawing pabaon sa bisita at pasalubong ang mga biniling kakanin. Para daw dikit-dikit ang biyaya. Malagkit tsaka matamis. Ayon sa isang Philippine Studies expert, ang tradisyon ng paghahain ng mga kakanin tuwing may okasyon ay noon pa raw ginagawa ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastilang mananako. Sama-sama, hindi maghihiwalay. No, yun ang pangunahin sa mga Filipino. Kaya nga, pag Pasko, nag-uuwian, nagbabalik. Kasi iisa tayo no? So, sinisimbolo yan nung
nung mga kakanin na inihahain sa atin. Pero alam nyo bang ang kakanin, bukod sa sumisimbolo sa pagiging malapit ng pamilyang Pinoy, sakto rin talaga sa harvest season o panahon ng ani. Una, produkto talaga natin to. Agricultural na bansa tayo. At ang Disyembre, ito yung anihan eh. Parang celebration din ito dahil after ng malaking harvest. At dahil mabigat ito sa tiyan, nakaugalian na rin daw itong ipabaon sa mga aalis upang hindi kaagad magutom sa paglalakbay. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang letsyong baboy sa Negros Oriental ang nagmukhang Christmas tree. Kamusta naman kaya ang lasa? Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sa unang kagat, Pasko agad. Paano ba naman kasi ang lechon baboy na ito? Pinagmukhang Christmas tree. Presenting Lechon de Pasko. Gamit ang food coloring, kinulayan ng berde ang balat na tila may palamuting Christmas balls pa. Ang viral na lechon handa pala ng pamilya Aranza ng Negros Oriental para sa kanilang Noche Buena. Sabi ng nag-post na si John Fred, di niya in-expect na magwa-viral ito. May kakaiba mang twist, naiwan pa rin daw ang classic na lasa ng Pinoy lechon. Hindi itong unang pagkakataon na may ginawa silang pakulo sa lechon. Noong nakaraang piyesta raw, reggae naman ang tema ng kanilang handa. Kaya inaabangan na ang magiging New Year lechon nila. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Big winner ang pelikulang Firefly sa 49th Metro Manila Film Festival, Gabi ng Parangal. Wagi ito ng Best Picture. Tinanggap ang Best Picture Award sa pangunguna ni GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez. Wagi ring Best Screenplay ang Firefly. Ang Firefly ay handog ng GMA Public Affairs at GMA Pictures at isinulat ni GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza. Best Child Performer naman ang bida nitong si Ewan Micael. Nanalo rin ang pelikulang Gumburza para sa Best Director. Best Actor naman si Cedric Juan ng Gumburza. Best Actress si Vilma Santos para sa pagganap niya sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actress naman si Miles Ocampo ng Family of Two at Best Supporting Actor si JC Santos ng Malyari. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.